after the chaos and the confusion that resulted. Senate President Francis Escudero tries to make clarifications the day after. So kanina umaga yan, our mobile journalist Mary Mon Reyes was in Escudero's media conference earlier this morning. Mary Mon, okay, ano raw ang mga paliwanag ng presiding officer ng impeachment court? Lord Denise, magandang dyan? hapon. So far, ang pinakamalinaw pa rin dito base sa naging press con kanina kasama si Senate President Chis Escudero, hindi naman daw mawawalan ng jurisdiction ang Senado bilang impeachment court pagdating nga dito sa impeachment proceedings o sa trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Korte Suprema lang din daw ang makakapagsabi kung constitutional or unconstitutional ang naging pasya nila kagabi na ipagpaliban muna supposedly ngayong araw yung presentation ng House Prosecutors ng Articles of Impeachment at samantala ang ginawa na lang ngayon o kaya kanina umaga ay yung pag-issue ng summons dito kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabi rin ni SP, wala rin daw silang naaksayang panahon dahil nagawa naman daw nila yung mga itinakdang gawain sa ilalim ng 19th Congress at baka nga raw nakatipid pa sila sa oras dahil yung mga agam-agam pagdating sa pagtatawid ng impeachment sa 20th Congress at kung mayroon nga bang compliance ang Kamara dito sa sinasabing one-year ban na itinalaga ng saligang batas ay masasagot na. And so far, ang nakikita natin ngayong araw na mangyayari mamayang hapon sa kanilang plenary session ay yung pagsasapasapa ng ibang mga bills sa third reading o kaya naman ay yung valedictory speeches ng mga senador na gagraduate na. Pero pagdating dito sa inaasahan nga natin supposedly na presentation ng Articles of Impeachment, hindi na yan mangyayari dahil ang bola ngayon nandoon sa House of Representatives. Meron bang nagtanong kung bakit hindi siya sumang-ayon doon sa mas simpleng suggestion ni Senator Coco Pimentel, ang Minority Floor Leader? Ang suggestion ni Coco Pimentel ay mas simple, di ba? Maglagay lang ng announcement, i-alert yun, at hindi yung itong mas komplikado na desisyon ng korte ng Senado. Oh, Lord, ang malinaw pa rin kasi dito sa sinabi ni SP Chis, ito talagang pagdating sa impeachment trial, tatawid talaga siya ng 20th Congress. Kaya ang magagawa lang ng 19th Congress ay yung pag-issue ng summons. And yung pagdating kasi dito sa ginagawa, paghihingi ng certification o resolution ng Senado bilang impeachment court sa Kamara, para na lang din daw malinaw nga itong mga agam-agam. Since ang sinasabi niya naman dito, wala naman daw siyang pinakikinggan na kung sino ang panig dito sa nasasakdal o hindi panig sa nasasakdal, kundi yung magiging boto raw ng plenaryo. And wala naman daw sa panukala na pumipigil sa kanila na i-entertain yung motion na ni-raise of forward ni Senator Bato de la Rosa at inamend ni Senator Peter Alan Cayetano. So kung yun yung naging desisyon at naging boto nga nitong mga senador bilang senator judges, yun ang masusunod talaga at mukhang yun ang nangyari. Kasi kanina umaga, nagpadala na rin ng notice itong si SP kay House Secretary kay House Speaker Martin Romualdez na yun na nga, hindi matutuloy ang presentation ng Articles of Impeachment ngayon. Okay. So, theoretical, Mary Man, paki-explain na maayos. So, binalik sa lower house, o in theory, pag sabihin natin, pag sinertify ng lower house na hindi sila gumawa ng unconstitutional na gawain dahil doon sa na yon. Anong mangyayari pag binalik sa kanila? Magbobotohan na naman ba ulit sila? Parang ping-pong siya eh. Oo. Totoo yan. Pero nung tinanong natin yan, ang sinabi sa atin ni SP, dalawa kasi yung hinihingi dito ng Senado bilang impeachment court. Una, yung certification o pwede nga maging resolution ito na pinagpapakita o pinapatunayan ng Kamara na wala nga silang nilabag sa konstitusyon. At pangalawa, yung communication mula sa 20th Congress na gusto nilang ipagpatuloy itong impeachment trial. So it's magkasama, it's not one or the other. Kailangan itong dalawang hinihinang impeachment court maibigay ng Kamara. Kung sakali man nga na magkaroon ng maging mapaaga itong pag-comply nila, at saka natin titignan kung lalong-lalo na ngayong araw na to, supposedly huling araw na to ng sesyon dito sa Senado, bukas holiday sa 13, Friday naman yun, titignan natin kung magkakaroon ba ito ng impact o epekto pa. Pero ang malinaw kasi sa ngayon, hanggang doon lang sa pag-issue talaga ng summons ang magagawa ng 19th Congress. Yung pagrolyo ng impeachment trial o yung proper nito, so kasama na dito yung paghintay sa sagot ni Vice President Sara Duterte within 10 days ng receipt nga ng summons,
doon na yun, sa July pa talaga natin makikita. Yung impeachment trial proper, hindi na talaga natin siya mukhang maaasahan ngayong araw. Sayang. Anong mangyari sa robe? Ha? Sayang yung mga robe na sinuot nila kagabi. Marimon, sorry, balikan ko lang yung yung again pag-remand dun sa lower house. Meron bang sinabi si SP about, people have been saying na bakit yung question kung unconstitutional ba yung ginawa ng lower house nanggagaling dun sa mga miyembro ng senator judges, hindi ba dapat yan ay nanggagaling sa kampo ni VP Sara? Meron ba siyang reaction dyan? Oo, Dennis, yung sinasabi nga dito ni SP, Supreme Court lang daw ang makakapagsabi kung constitutional or unconstitutional itong kanilang naging desisyon. Yun nga, wala naman daw panukalan na pumipigil doon sa motion na finorward nga ni Senator Bato de la Rosa. And ang sinabi rin nga dito ni SP, kung mabaliktarin din naman daw kung sa kabilang panig din manggagaling ganitong motion, hindi rin naman daw nila mapipigilan yung pagpo-forward nito sa Senado. And ang nasabi pa din dito ni SP, bukod sa Supreme Court, ngayon, wala pa naman daw TRO, so they will proceed as they see fit naman. Pero kung sakaling maglabas biglaan ang SC ng TRO sa kanila, saka ngayon posibleng mabago pa yung pagrolyo ng bola sa kanila. Ang bukod pa dyan, ang sinabi rin ni SP, yung kasaysayan na lang din daw ang makapaghuhusga sa kanila in the long run patungkol dito sa 19th Congress. Paano ko sabihin nila sa Supreme Court, teka, ako equal branch tayo, bakit nyo kami pinipigilan sa trabaho namin? Anyway, may presinto ba malapit dyan, Marimon? Nako, dito sa hindi pa natin sigurado, pero subukin nating maghanap. Oo. So Friday the 13th, May Yes. taga-UST ka, di ba? Sino yung 13th disciple nga pala ni Jesus? Hindi mo kailangan sagutin yan, Marimon, pero ito, andun ka kagabi, di ba? Ano ba exactly yung saan nagsimula yung iringan ng dalawang senador na muntik nang magsalpukan, pero ang ending pareho din pala ng boto? Tama. Nagsimula yan noong binuksan ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang motion na i-dismiss na itong impeachment complaint laban sa vice-presidente. Simula kasi niya, nagkaroon ulit ng giritan sa mga senador nung binibigay nila yung kanilang opinion. And then later on, itong si Senator Joel Villanueva, inobject niya yung motion ni Senator Bato. So dahil dyan, nagkaroon ngayon ng tila ambahan sa pagitan ni Senator Robin Padilla at ni Senator Joel. Pero later on naman, sa pamamagitan ng ilang mga senador, yun nga, nagkaya pa naman sila at naging bati na sila. And at the end of the day, nakita naman natin sila na nasa iisang boto lang nagsama. Buti pa doon, may konting unity kahit sa 18. Nagkaambahan muna. Ambahan muna. Pero sa tingin mo, pag nagkatuloyan yung dalawang yon, sino man... Theoretical lang. Sige. O, pwede mo tanong kay Marimon. Sige. Marimon, so ano inaasahan natin ngayon sa araw na to? Ano mang mas importanteng mga issues ang tatalakayin maliban sa kanilang dramatic farewells? Well, what we are also expecting at inaasahan din ng mga senador dito is kung magkakaroon ng progress mula sa Kamara. Kasi kung sakali man na magkaroon biglaan ng kilos ngayon ng Kamara na sobrang laki na pwede talaga nitong ma-impact itong naging move ng Senate, pwede yung plenary session nila mamaya, bukod doon sa valedictory speech, baka biglang ma-convince sila ulit as impeachment court at bigla ang talakayin ulit itong impeachment. Pero for now, bukod doon sa iba pang legislative functions na kailangan nilang asikasuhin sa session mamaya, valedictory speeches na lang ng mga gagraduate na senador ang aasahan natin. Malay mo, mabasa nila yung mga sinasabi tungkol sa kanila sa social media at magbago yung isip, di ba? Social media pressure, gano'n? Kasi kung ako yung ilan sa mga senador kagabi, pag binasa ko yung mga sinasabi sa akin, talagang medyo manliliit ka talaga eh. Yan ay kung balat sibuyas ka. Kung apektado sila. Marimon, anong oras ka nakauwi kagabi? O mag-aalas 11 na ng gabi tayo nakauwi kagabi, Lord. Pero ngayong umaga naman, bantay sa lakay pa rin tayo. And medyo nagbigay na rin ng paalam itong si Senate President Cheese at binigay na nga sa amin kung sino ang kukontakin habang naka-recess na ang Senado. Pero one thing's for sure pa rin mula dito kay SP, pagdating sa impeachment trial, pagdidesisyonan na talaga yan ng 20th Congress sa July. So hanggang dito lang tayo talaga sa ngayon. Grabe, may nagtanong ba tungkol sa kilay? Anyway, thank you for the update. Ang ating mobile journal, Marimon Reyes, live mula sa Senado.